Paano kung bukas na dumating ang the big one? Habang kumakain ka ng almusal, habang nag-aayos si nanay ng baon, habang tumatawa si tatay sa radyo, at habang si bunso'y naglalaro lang sa sahig. Tahimik ang mundo. Pero sa ilalim ng lupa, may gumigising. Matagal nang natutulog ang fault line. At bukas, maaari na siyang magising. 1 segundo, 2 segundo, akala mo simpleng pagkahilo lang. Sa 3 segundo, maririnig mo na ang kalansing ng mga plato. Ang sahig, gumagalaw. Ang pader, umuugong. Lindol, may sisigaw. Ang ilaw, kumikidlat-kidlat. Ang mga tao, nagtatakbuhan. At sa loob ng 90 segundo, parang pinunit ang katahimikan ng buong syudad. Tahimik, makapal ang alikabok. May batang umiiyak, hawak ang sirang teddy bear. May matandang nakaupo, yakap ang litrato ng kanyang pamilya. Ang bahay mo, durog. Ang daan, may bitak. Ang langit, abong-abo. Isang lungsod na dati buhay, ngayon ay tila huminto sa oras. Sabi ng mga eksperto, darating talaga ang the big one. Hindi tanong kung kailan, kundi kung handa ka ba. Handa ka ba kung bukas biglang mawala ang kuryente? Kung magising kang wala ng signal, walang daan, walang tahanan? May plano ka ba kung saan magkikita ang pamilya mo? O umaasa ka lang na, baka hindi pa ngayon? Pero may magagawa tayo. Maghanda. Magtabi ng tubig, pagkain, flashlight. Alamin ang ligtas na lugar. Mag-usap ang pamilya. Dahil ang tunay na lakas ng Pilipino, hindi nasusukat sa kung gaano katatag ang bahay, kundi sa kung gaano tayo marunong magmahal at magtulungan. Hindi natin kayang pigilan ang lindol, pero kaya nating iligtas ang isa't isa. Maghanda, magplano, mag-survive. Handa ka ba? Kasi